at nagpupuri sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't himig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Brothers and sisters in the Gospel, Peter judges by worldly standards when he objects the announcement of Jesus that the latter is going to Jerusalem to suffer, die, and rise again. Jesus replies that he and his followers must embrace the inseparable mysteries of the cross and the resurrection. Let us then pray for the faith to accept the cross as a part of our life in following Jesus, who saved the world by his passion, death, and resurrection. For us to become less unworthy, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly pray, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Papuri sa Diyos sa kainasan, sa luwa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulutang niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buong naman, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Kristo, ang katas
naranasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Let us bow our head and let us pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by your watchful care, keep safe what you have nurtured. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. On the first reading, the prophet Jeremiah describes the derision he endures for the word of the Lord. Still, the prophet chooses to continue doing God's work despite the suffering it entails. A reading from the book of the prophet Jeremiah. You duped me, O Lord, and I let myself be duped. You were too strong for me, and you triumphed. All the day, I am an object of laughter. Everyone mocks me. Whenever I speak, I must cry out. Violence and outrage is my message. The word of the Lord has brought me derision and reproach all the day. I say to myself, I will not mention him. I will speak in his name no more. But then, it becomes like fire burning in my heart, imprisoned in my bones. I grew weary holding it in. I cannot endure it. The word of the Lord. Thanks be to God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. My soul is thirsting for you, O Lord my God. O God, you are my God whom I seek. For you, my flesh pines and my soul thirsts, like the earth, parched, lifeless, and without water. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Thus have I gazed toward you in the sanctuary, to see your power and your glory. For your kindness is a greater good than life. My lips shall glorify you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. Thus will I bless you while I live. Lifting up my hands, I will call upon your name. As with the riches of a banquet shall my soul be satisfied, and with exultant lips my mouth shall praise you. My soul is thirsting for you, O Lord my God. You are my help, and in the shadow of your wings I shout for joy. My soul clings fast to you. Your right hand upholds me. My soul is thirsting for you, O Lord my God. For the second reading, St. Paul exhorts Christians to give God the spiritual worship of a life conformed to Christ, who by his obedience offered a perfect sacrifice to the Father. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. I urge you, brothers and sisters, by the mercy of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all stand. Alleluia, 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 alleluia.
Jesucristo, kami ay liwanagan mo at kami tutugon sa iyo. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and scribes, and be killed on the third day, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayroon daw isang mister ang sinesermona ng kanyang misis dahil sa pagiging very shopaholic nito. Nako, huwag magagawi sa mall at siguradong magsha-shopping. Minsan meron silang pupuntahang mag-asawa na padaan sila sa isang napakalaking mall. Suddenly, nagningning ang mga mata ni Mrs. Napansin ni Mr. Kaya sabi agad ni Mr. sa kanyang Mrs., Ay, walang magmomol. Sumagot ang kanyang Mrs., "Honey, payagan mo na ako." "Ay, hindi," sabi ni Mr. Sumagot uli si Mrs., Promise. Wala akong bibilin. Hindi ako mag-shopping." Sabi ni Mr., "Ay naman pala eh. Ba't ka pa magmamall?" "Window shopping. Tingin-tingin lang." "Ay hindi," sabi ni Mr. Pero nagmakaawa si Mrs. na may lambing, Please. Di napapayag si Mr. So nag-mall na si Mrs. In fairness, sa una naman, tingin-tingin lang, window shopping. Hanggang sa may makita siyang isang outfit. Ako, sexing ka na, kulay pink. Uso pa naman yun ngayon. Hindi niya ma-resist. Lalong-lalo na nang sabihin sa kanya ng sales lady, "Why don't you try it?" Try lang naman, di ba? And so, she went to the fitting room, fit it, tried it, and then, bought it! Niliri. Umuwi ng bahay. Nako, si Mister, nalalaki ang mga mata. Sinasabi ko na nga ba? Dapat di ako naniwala sa'yo. Ano ba naman yan? Honey, you promised me. Nangatwiran si Miss, "Honey, I'm sorry. Totoo naman, nagpigil ako. Kaya lang nung i-fit ko, alam mo, honey, parang Satan appeared to me, before me. At ang sabi niya sa akin, you look good in that outfit." So nawindang si Mr. Ano? Satan appeared before you? Pero para lang mapahiya si Mrs., naisip ni Mr. patulan nito, okay, if Satan appeared to you, sana sinabi mo yung sinabi ni Kristo kay Pedro, "Get behind me, Satan!" Sumagot si Mrs., I did! I said it! Sabi ko sa kanya, "Get behind me, Satan!" Kaya lang, alam mo, honey, nung nasa likod ko na siya, sabi niya sa akin, "Maganda rin ang fit kahit sa likod mo." Binili ko. Get behind me, Satan! Ano nga ba ang ibig sabihin dito ni Kristo?
kung papaano ba niyang natawag na Satanas si Pedro, ay katulad ng pagtawag mo sa asawa mo kapag gigil ka dito. Na sinusuma total mo ang kanyang pagkatao na parang devil na nagkatawang tao. Ganun ba ang tingin ni Kristo kay Pedro? I don't think so. Kung yung napakamakasalanan nga na si Zaccheo na publikano, nasusuka ang mga tao kapag nababanggit ang Zaccheo. Tinawag niya Zaccheo, ibig sabihin, the pure one. Makasalanan yon. Ito pa kayang si Pedro, ang sabihan niyang Satanas talaga, ang pagkatao, gayong nagmamalasakit lang naman sa kanya, si Pedro? Diba? Manapa ang pinatutungkulan ni Kristo, hindi yung pagkatao ni Pedro, kundi yung sinabi ni Pedro. Kasi pinangungunahan niya si Kristo. At yun ang style ng demonyo. O hindi ba't laging sinasabi ng demonyo kay Kristo, huwag mo akong pakialaman. So, His terms, not God's terms. Pinangungunahan ng demonyo ang Diyos. O hindi ba't ganun din naman ang ginawa ng demonyo nang tuksuhin niya si Kristo sa disyerto? Technically, pinaiiwasan ng demonyo kay Kristo ang kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. So, nang marinig ni Kristo yun sa sinabi ni Pedro, naalala ni Kristo, narinig ko na ito sa demonyo. Kaya ang talagang kinakausap ni Kristo, hindi si Pedro, kundi ang demonyong nangungusap sa pamamagitan ni Pedro. Parang ganito, check nyo. John 13:27, if I'm not mistaken. Ang sabi doon, nang pumasok na si Satanas kay Judas, ang sabi ni Kristo kay Judas, gawin mo na ang gagawin mo. So ang kinakausap dito ni Kristo, hindi si Judas, kundi si Satanas na pumasok kay Judas. So you see, first lesson, kung papaanong pwede tayong gamitin ng Diyos, pwede rin tayong gamitin ng demonyo. Kung tulad minsan ni Pedro, kung tulad ni Judas, at kung tulad ng babae na ikwento ko, pangungunahan natin si Kristo. Ano bang pangunguna ang ginagawa natin sa Diyos? Simple lang. Ayaw natin ng hirap. Gusto natin comfortable life. Yun. O di ba? Madalas kapag nagsisimba tayo, sinisigurado ko, isa sa mga laman ng dasal natin has something to do with comfort. Sana walang problema. Sana ganito, magkapera, maganda trabaho, maganda negosyo. Ganon. Ganon mag-isip ang tao. Na para bang wala na dapat lugar ang paghihirap sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga, nakakahanga ngayon yung mga kumakandidato. Dami, di ba? Ano ang gusto nila kaya sila kumakandidato? Maglingkod sa bayan. Hirap niya. Pamilya mo nga, kinakapos ka na sa paglilingkod, magdadagdag ka pa ng mas maraming pamilya. Bayan pa. Yan nakakahanga eh. Nag-aagaw-agawan. Mas nakakahanga yung mga dapat ay naglalaro-laro lang, barka-barkada, yung mga kabataan. Yung mga kumakandidato ng SK dyan, di ba? Maglilingkod agad sa bayan. Nakahanga. Kasi mahirap. Maliban na lang kung ang agenda agad ng mga yan ay ganito. Ayan. Project, NMAX, libreng iPhone, house renovation, allowance monthly. Ayun tayo eh. Patay na. Bata palang corrupt na. Kaya sa mga kandidatong SK dyan, ha? Siguraduhin nyo lang na hindi kayo nabulungan ng ganito. Gusto mo magka-NMAX? Kumandidato ka ng SK. Kasi sinisigurado ko sa inyo, hindi Diyos kundi Diablo ang bumulong sa inyo. Kung sino man yan, dapat kang mas kilabutan. Kasi nga ang bulong ng Diablo, umiwas ka sa paghihirap na hindi naman maaalis sa pagsunod natin kay Jesus. Kaya nga ang isa sa prominenteng tanda ng ating relihiyon ay krus. Kahit saan ka magpuntang simbahan, may krus. Kapag ang establishmento, ang isang tahanan, ang sasakyan ay may krus, sigurado Kristiyano may-ari niya o nagpapatakbo niya. Kapag ang libingan ay may krus, sigurado Kristiyano nakalibing dyan. Nag-aantanda tayo madalas ng krus, gusto nating ma-bless sa pamamagitan ng krus. Sapagkat dito natin unang napatunayan ang kasukdulan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya mahalaga para sa atin ang krus. Kaya hindi natin dapat alisin sa buhay natin ang krus. Lalo pat ito naman ang magiging tanda ng pagsunod natin kay Jesus. Kaya nga sabi niya, deny yourself, carry your cross, and follow me. Yung deny yourself dito, by the way,
does not simply mean denying ourselves of something and then favoring ourselves with another thing. Na para bang hindi ako kumain ng lechon kahit paborito natin, pero namapak naman ako ng ice cream na paborito ko rin. Yung you follow Christ on certain things and then you disobey Jesus on other things. Para bang yung ginawa ni Pedro, last week, sumusunod kay Kristo. Ngayon, pinangungunahan si Kristo. Hindi ganon ang denying of ourselves. Denying of ourselves basically means, alisin mo ang sarili mo sa trono, ilagay mo si Kristo at siya na ang magpatakbo ng buhay mo. Hindi na ang gusto mo sa lahat ng oras, kundi ang gusto ni Kristo sa lahat ng oras. Kaya nga, following Him entails getting behind Him. Kaya nga sabi niya kay Pedro, dito ka sa likod ko. Kasi kapag susunod tayo kay Kristo, ano pwesto? Nasa likod tayo. Susunod tayo sa Kanya. Di ba? In effect, sinasabi ni Kristo kay Pedro, dapat ang masunod, hindi ikaw, kundi ako. And that is how it should be when we are carrying our cross. Tandaan po natin, ha? Ang ibig sabihin ng follow me, hindi lang sumunod tayo kay Jesus, kundi yung follow the leader. Sundan din natin, gayahin din natin si Jesus. Paano bang nagpasan, nagbuhat ng krus si Jesus? Nagreklamo ba siya? Naggalit ba siya? Nagtampo ba siya? Nanisi ba siya? Nainis ba siya? Hindi! So dapat ganun din tayo. Kapag tayo nagpapasa ng ating krus, hindi tayo dapat nagagalit, nagtatampo, naiinis, naninisi. Sapagkat ang pagiging magagalitin, ang paninisi, ang pagiging matatampuhin, ay pag-i-insist pa rin ng ating sarili. Ito ang gusto ko. Ito ang dapat na mangyari. Kapatid, yung iba nga sa atin, dapang-dapa na. Ang sakit malubha na. Ang pamilya wasak na. Problemado na. Nagkagalit pa rin, nagrereklamo pa rin, naiinis pa rin. Ang lagay ba dapang-dapa ka na? Ang masusunod pa rin? Ikaw at hindi siya? Kapatid. Yes, I get it. Minsan nagrereklamo tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo, sapagkat nag-iingat naman tayo. Nagpapakabuti naman tayo. Bakit may krus na ganito? Sagot, yung krus ba ni Jesus para sa Kanya? Hindi. Pero bakit binuhat niya? Bakit niyakap niya? Following Him means also doing that way. Hindi ko sinasabing maghanap tayo ng krus. Hindi ko sinasabing magdasal tayo ng problema. Ang sinasabi ko, mag-ingat pa rin tayo, magpakabuti pa rin tayo, pero kapag dumating ang problema, darating at darating ang problema eh. Huwag kang magalit, huwag kang manisi, huwag kang magtampo sa Diyos. Yakapin mo, tulad ng pagyakap sa krus na ginawa ni Jesus. And believe it, that when He allows it, He will help you carry it. Ang maganda naman, yung pagsunod sa Kanya, na nasa likod tayo, kaya susunod tayo sa Kanya, hindi tayo magagalit, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magrereklamo. Mahirap man yon, alam niyo konsolasyon yon? Kahit nasa likod tayo, sa pagsunod sa Kanya, nasa unahan naman siya. Iyon ang pinakamahalaga. Matatakot ka bang lumusong sa tubig kung nasukat na ng iyong ama ang lalim ng tubig at sinasabi sa iyo, come on, nasaluhin kita. Matatakot ka bang kanin ang isang pagkain na nakain na ng nanay mo para sa iyo? Anak, kayo mo. Matatakot ka bang inumin ang isang inumin na nainom na ng isang taong handang isugal ang buhay para sa iyo? Hindi. Kasi may nauna nang nagmamahal sa iyo. So bakit ka matatakot na pasanin ang krus ng buhay mo kung ito ay pinasana ni Jesus para sa iyo? For all we know, ang pagpapasa natin ng krus ay para lang pagpapasan ng krus ni Simon na Sireneo. Ilang metro lang niya pinasan ang krus. Si Jesus pa rin ang unang nagpasan at tumagpos magpasan ng krus. Kaya sa totoo lang, alisin na natin yung kaisipang ang Diyos nandyan, binibigyan ka lang ng krus. Hindi ganun, kapatid. Bago pumupan, pasanin ang krus mo sa pamilya mo, sa buhay mo, pinapasanayan ni Jesus para sa iyo.
kakaunti lang na pagpapasan ang gagawin mo. Siya ang mas namumroblema sa nangyari sa'yo. Siya ang mas nasasaktan na niloko ka ng asawa mo. Siya ang mas nasasaktan na pasakit ulo ang anak mo. Siya ang mas nasasaktan na malubha ang sakit mo. Siya ang mas nagdadala ng krus mo. Nakikipagtulungan lang tayo kay Kristo. Di mo ba napansin? Sa mga mahihirap na bansa, tulad natin, ang pinaka-attractive sa ating imahe ni Kristo ay hindi naman yung resurrected Christ, kundi si Kristong nakapako sa krus o ang mahal na poong Nazareno. Bakit? Kasi tayong mahirap na bansa na may mahirap na buhay, para mas sinasabi sa atin ni Jesus, ako talaga ang nagpapasana ng iyong krus. Ako talaga. Kung bakit hindi po pwedeng siya lang, kung bakit dapat tayong makibuhat upang makita niya na gusto pa nating gumaling talaga, na gusto pa nating maayos ang buhay natin talaga, na gusto pa nating magbago ang taong sa atin ang mahalaga. Bakit niya bubuhatin kung ayaw na natin? Kaya sana kapatid, mas lalong wag kang magalit, magtampo at magreklamo. Kasi hindi ka basta binibigyan ng krus na Jesus at bahala ka na sa buhay. Ang totoo, siya ang nagdadala. Tinutulungan mo lang siya. Sa gayon, makakaasa ka, may mangyayaring maganda. Kasi nauuna siya. Siya talagang nagbubuhat. Sumusunod ka lang sa Kanya. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. di ringgin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, nagkamali ako. Akala ko basta binigyan mo lang ako ng krus at pinabayaan mo na ako. Ikaw pala ang mas apektado na niloko ako. Ikaw pala ang mas nasasaktan sa nangyari sa buhay ko. Ikaw pala ang mas naghahangad na magbago pa ang mahal ko. Ikaw pala ang mas nagdadala ng krus ko. Mula ngayon, pangahawakan ko ito at tutulungan kita. Hindi ako magagalit, hindi na ako magrereklamo para maipakita ko sa iyo na gusto ko pa rin ma-solve ang problemang ito. Hallelujah! Gusto ko pa rin gumaling sa sakit ko. Gusto ko pa rin maayos ang pamilya ko. Gusto ko pa rin magbago ang mahal ko. Siya ay muling babalik sa akin. Kaya mas magsasakripisyo pa ako. Kasi alam kong may Diyos na may nagsasakripisyo rin para sa akin. May kadamay ako. May nakakaintindi ng kalalagayan ko. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi po pwedeng walang mangyayaring hindi maganda. May magandang mangyayari kasama mo siya.
mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, because the Lord will always go before you. Siya lagi ang mauna. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At hindi ko yan sinabi basta. Yan ay nasa Biblia. Kung lalapit kay Jesus, kaya huwag kang mag-alala. I-allow man niya ng problema, siguradong makakaya. Kasi binubuhat na niya bago mo pa ito buhatin talaga. Papuri sa Ama, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to our Heavenly Father. For every petition, we shall say, Father, hear our prayer. Father, hear our prayer. For the Pope, bishops, priests, deacons, and the proclaimers of God's word in our time, Lord, keep your word always burning in their hearts, that it may be their inspiration and strength. We pray. Father, hear our prayer. For government leaders, Lord, help them see and judge things in the light of your truth, so that they may not be snared by the lure of power, popularity, and instant gratification. We pray. Father, hear our prayer. For all of us, Lord, help us live simply and selflessly, so that we can become good stewards and thus make holy your creation. We pray. Father, hear our prayer. For those who render service to family members, relatives, and other people in need, Lord, be their strength and reward, especially in moments of fatigue and discouragement. We pray. Father, hear our prayer. For the sick, the oppressed, the heavily burdened, and the dying, Lord, make them feel that you are with them in their struggle. We pray. Father, hear our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Father, hear our prayer. Heavenly Father, Jesus secures our faith through Peter and his successors. Give us the grace to keep and cherish our unity of faith in your church. We ask this through Christ our Lord. Amen. Please be seated. Offertory. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghahain sa iyong kapulihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan maran. Buti ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyong handog na ganap.
awa ay tanggapin sa iyong mga kamay. Itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan manang Bugos ng ubas na bunga ng paggawa, iyong tanggapin, marapatin nawa. Alak ng kaligtasan, inuming walang hanggan. Sa iyong kamatayan, tinubos kaming tanan. Panginoon, awa ay tanggapin sa iyong mga kamay. Itong paghahain sa iyong kapurihan at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanan manan. Handog ng iyong sambayanan manan. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For when your children were scattered afar by sin, through the blood of your Son and the power of the Holy Spirit, you gathered them again to yourself, that the people formed as one by the unity of the Trinity, made the body of Christ and the temple of the Holy Spirit, might, to the praise of your manifold wisdom, be manifest as the church. And so in company with the choirs of angels, we praise you, and with joy we proclaim, Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Please kneel. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it. For this is my body which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup,
We proclaim your death, O Lord, until you come You again. come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us bow our head and in silence we pray for our departed loved ones. Please include Joyce, Salita Percy, Nene, Paulina, Kelar Senyor Sergio Emer, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Our Father, who art in heaven. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Lamb of God, You take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. behold the Lamb of God, Jesus. Behold him who takes away the sins of the world. Happy are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us our loved ones to life everlasting. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Binigyan niya ng kahayaan, tanging kay Jesus mayroong tagumpay.
ating gabay. Siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. At ngayon sa ating buhay, sa tuwina siya'y nagbabantay, ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na tayo mangangamba, si Jesus laging kasama. Siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay. Siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay. Siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan. Siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, O Lord, that being the food of charity, it may confirm our hearts and steer us to serve you in our neighbor. Through Christ our Lord. Amen.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa ay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid ka mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtulong para sa mga paggawain ng ating simbahan, sa pagtangkilik sa ating sovereign shop, sa pag-iipon sa alkansya na inaalay kapag napuno na, sa pagtangkilik sa ating 3 nails na crown, at sa pagtangkilik sa ating mga video sa YouTube at saka sa Facebook. Malaking tulong po ang lahat ng ito. Maraming salamat, lalo na rin sa mga taga-ibang bayan din na nagpapadala din ng kanilang tulong, lalo na sa ibang bansa pa, lalo na yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ang lasso po na ito, ang ribbon na ito ay para sa inyo. Dati para sa mga frontliners, sa mga doktor, sa mga nurses, sa mga nasa medical field, ay wala ng pandemic. Patuloy ko pong sinusuot ito bilang pagpupugay sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayo. The Lord be with you. And with your spirit. And may God bless you all and our families. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Aming inihaalay ang pag-ibig na walang kabantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming inihaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Maraming salamat po. Have a blessed weekend.